kung saan ay destino sa Mississippi na pindahan sa kasalukuyan. Ang ating pong tagapagsalita ay nagmula sa Mandaluyong City. Ikalawang anak sa 3 magkakapatid. Nagsimula po ang kanyang ministeryo sa United Church of the Good Shepherd na nasa Mandaluyong po. At sa iglesia ito, nag-serve siya for 40 years as associate pastor. Natapos niya ang kanyang Master of Ministry at Union Theological Seminary, Palapala, Dasmariñas, Cavite. Siya po ay na-ordained sa ministry noong 2013. Sa kasalukuyan po siya ang ating coordinator ng ating programa sa conference, Evangelism and Church Development. Let us all welcome our beloved Reverend Erwin S. Milay. Shall we all bow our heads and let us to the Lord in prayer? Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wondrous morning that you have given to us. We celebrate and we look unto you, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa katiyakan ng aming pananampalataya at sa tagumpay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Sa aming pagbubuhay-bulay, nawa ang iyong salita, ang iyong presensya, ang patuloy na umamon sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God is good. And all the time. Ako po ay natutuwa and very privileged to be the preacher this morning. Nung ako po ay nagtataka, ako tinatanong ko, bakit kaya ako ang napili ng tagapagsalita? Kung sa pagwapuhan naman, di hamak na mas gwapo sa akin ang 2 pastor na nasa likod ko. Kung sa padamihan ng edad ay di hamak na kitang-kita naman na sino ko ang mas mahal. Pero kanina ho, nung kami ay nagtapat-tapat, sabi ko, ngayon nalaman ko na kung bakit ako ang tagapagsalita sa umarang ito. Ito ho pala ay dahilan sa pakauntian ng shampoo gamit kada nakikinig. Patawag po ba? I was very privileged to meet each one of us this morning to give us a message this morning all about rising Christianity and rising the risen Savior, and have a subtopic on resurrection, an invitation to enter, experience, and proclaim. Sa ating pong pagtingin sa kasaysayan ng pagkabuhay ng muli, a fellow writer which name is N.T. Wright, he mentioned the quotation, Jesus' resurrection is the beginning of God's new project, not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with the life of heaven. That after all is what the Lord's Prayer is all about. The story of resurrection of the Lord Jesus Christ is the beginning of God's new project to each one of us. Kung titignan po natin, isang magandang pagkakataon na balikan natin ang kasaysayan ng tinatawag nating pagkabuhay na muli. Sa buhay ng isang mananampalataya, ito po ay isang pagkakataon na kung saan God is renewing and reclaiming His work to each one of us. Tignan nyo nga po yung katabi ninyo kung mukhang gawa ng Panginoon ang kanyang ngiti. Nakikita ko bang gawa ng Panginoon o gawa ng kaaway? But the point is, to as we lead in our reflection this morning, is that the order of events of the resurrection, titignan po natin sa ilang mga bagay ay in the order of events of the resurrection, titignan po natin Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome started the tomb. There are people in the Bible, in the historical context of resurrection, which is given to witness.
meron pong mga tao na tinawag ng Panginoon upang to be called as the eyewitness account of this glorious day. Number 3, Mary, the mother of James, drew near and sees the angel. A lot of things are written. She goes back to meet the other woman upang hanapin ang ibang mga tao. In short, ito pong mga order of events in the Bible are all written just to prove that Christ was really risen. But today, as we are about to have this reflection, we will see that if we look on the events of the first resurrection morning in 4 Gospel, ito pong bagay na ito ay makikita po natin sa tinatawag nating Synoptic Gospel. For all the people who wrote the Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, or all of them, when we call them to be as a Synoptic Gospel, ang sinabi pong Synoptic Gospel is one way say that they see each other. Kapag sinabi pong they see each other while they writing, what they see is what they get from the story. But kakaiba po sa kwentong ito, for all the gospel writers, they all have this account in the Bible. Ibig sabihin po, when we speak about resurrection, the Bible, the gospel books, lahat po sila ay nagkikwento tungkol po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At kung tatanungin niyo po ako, bakit po kaya sa ganung pagkakataon, meron pong sinasabing pagkabuhay ng Panginoon. At ano ang very unique among all the Synoptic Gospel? If you can see detailedly as you read your Bible, you can notice na habang kung babasahin natin ito, it always gave us the idea and the word. In Matthew, it tells us about 2 Marys who came early in the morning to the tomb. Mark, as Salome was with the tomb, and they came up early in the morning. In Luke, it means that 2 women visit the tomb in the morning. Ang lahat pong ito ay nagpapakita ng isang katagang binisita nila ang libingan ni Kristo. Tanong niyo po, napansin nila? Tanungin niyo po ako. Sabihin niyo po, ano? Ganda. Ano po ang napansin nila? In the Synoptic Gospel, in the writing of the Synoptic Gospel, they have all seen that there was a common among all the story, which say, why was the stone rolled away? Naisip niyo po ba kung dati mong tatalakayan ang detalyadong pagkabuhay ng muli mula sa Mateo, Lucas, Marcos at Juan, ito hong lahat ng ito ay nagpapahayag na ang bato ng nakita nila ay nausog na. If I will ask you a question right now, what will be your answer? Why was the stone rolled away? Sa inyong pagpapalagay, kung kayo tatanungin ko ngayon sa inyong payak na kaisipan at sa inyong mabilis na pagsagot sa katanungan, bakit ko ang bato ay pinagulong? Gusto kong kumatok sapagkat baka meron pong adik dito at sabihin niya, kapanali ko si pastor, nagpapagulong din ng bato. Kung tutusin sa ating pong pagtatalakay, ay titignan natin, why was the stone rolled away? First, the rolled stone, the stone is rolled away because it is an invitation to witness the power of God. Yung pong inusob na bato ay isang invitasyon for all those people who will see the eye account witness of the resurrection to meet up and to see and witness the power of God. In John chapter 20, it mentioned there that Jesus does not need a rolled stone away in order for him to go out from the tomb. Doon po sa Juan Kapitulo 20, hindi po kinakailangan ng Panginoon na iusog ang bato para siya makalabas doon sa kanyang libingan. In John chapter 20, it mentioned why the friends and the disciples are in the same place, in the room. There comes Jesus Christ coming over from the walls and then saying, peace to all of you. Nabasa niyo po ba yun? Mula po sa dingdingan ay nagtagos po ang katawan ng Panginoon at sinabi niyang, mga kapatid, pagbati sa inyong lahat. This is a very reasonable idea to think that Jesus don't need a rolled away stone in order for him to come out for salvation. In other words,
when we ask the question, if you say that the roadstone is not for Jesus, to whom that the roadstone is all about? Sagot, para ho kaya kanino ang batong tinulong? In Philippians chapter 3, verse 10 to 11, Paul wrote to the Philippians, he mentioned the words like this: I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Number one, let me go to 3 short points that I would like to challenge you this morning. When we enter, we will witness the power. Para saan ang batong ikinulong ng Diyos? First is that in order for us to enter and see inside the tomb, that if we enter, we will witness the power. Christianity is not all about religion itself or ritual or ceremony. Christianity is all about power of God. Amen. It is all about how God can show to us that He is a living and an almighty God. The power to empower and to let God. Pag-uusapan po natin ang bagay na ito, paano, bakit si Kristo ay nabuhay na muli? Ito ba'y para sa Kanya, para patunayan na Siya ay Diyos? Ito ba'y para sa Kanya na para sabihing makapangyarihan si Kristo? It is enough for God, for Jesus on His account, on His life and account to prove that He is the Son of the living God. But it is all about for us to experience His power. The power to empower us to let God. Let me bring you to a short principle I'd like to show you this morning about the circles of concern. Pakibasa nga ako. Sabay-sabay tayo. Sa unang sa taas, circles of concern. There is a picture, there is a circle. Inside that is a small circle. A small circle will tell us that these are the things that within our control. Ito po yung mga bagay na nasa control natin. At meron pong malaking bilog na nagpapakita na ito yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Sino dito ngayon ang dumadaan sa isang bagay sa buhay niya na merong bagay sa buhay niya na hindi niya na kayang kontrolin? Pag nakakita ba kayo ng mga sale, mga young professional, nangangati ang inyong mga kamay na gumastos o kaya ay magkaskas ng credit card? O pag nakakita ho kayo ng TGIP ng ngayon, the generics pharmacy, ang mga matatanda ay natatakot na naman sila. You know what? There are things in our life that cannot be controlled by our power alone. And true enough to say that there are things in life that we need to accept, that there are things that you cannot control. And the resurrection will give us the answer that Jesus wants us to witness, that He is going over and giving us power for those things that we cannot control. May mga tao pag minsan, hindi na nga na kayang gawin, ayaw pang ibigay sa Diyos. May mga tao pag minsan, nasa labas na nga ng kanyang kakayanan, ayaw niya pang ipagkatiwala sa Panginoon. May mga tao pag minsan, kala natin, kapag puno ang pitaka natin, malakas ang katawan natin, kayang-kaya natin ang lahat ng bagay. May mga kabataan pag minsan, kapag malakas pa ang katawan, kaya nilang igigil ng sarili ng magdamag, maglalaro ng Dota o ng COC. Kala nila wala nang bukas. Kala nila hindi darating ang pagkaubos ng mga bagay na yan sa buhay nila. And yet they thought that everything can be controlled by their hands. Number one, it gives us an idea that when we enter the open tomb of the Lord Jesus Christ, we will witness the power of God.